Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Larama Dizon, at akin po kayong inaanyayahan na samahan ako sa loob ng 30 minuto sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na atin pong titingnan mula sa Luke chapter 5 verses 1 to 11. Luke chapter 5 verses 1 to 11. Sa Luke chapter 5 verses 1 to 11 ay atin pong matutunghayan ang pagtawag ni Jesus sa unang mga alagad. Minsan po ay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at pinagkakalimpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na itayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dumi ng kanilang huli o sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Yan po ay pagbasa mula sa Luke chapter 5 verses 1 to 11. At dito po ay makikita natin kung paanong tinurn ni Jesus yung isang nakakapagod and yet so unproductive evening ni Peter, fishing into an overflowing miraculous catch by asking him to put out into the deep again. Napagod na sila, no? Pero ang sabi ni Jesus ay pumalaot kayong muli at ihulog niyo ang inyong mga lambat upang manghuli. Ito pong kwento na to ay nagpapakita sa atin na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay talagang andun po, hindi natin maaalis ang pagsunod sa Kanya. Kahit na sa isip natin ay it doesn't make sense. Parang hindi naman tama ang pinapagawa ni Jesus, no? Nandun pa rin ang pagtitiwala natin kay Kristo. Even when things don't make sense, even when things defy logic, we still obey Christ and we are surrendered for His purposes in our daily living. Nakita po natin yan doon sa panahon na pagod na si Peter, magdamag na silang ng isda pero wala silang nakita, and yet he allowed Jesus into his boat, into his space, into his workspace at nakinig siya kay Jesus. Katulad po minsan ni Pedro, we often try to navigate life struggles alone, di po ba? Parang kaya ko to, ako na lang gagawa nito. But this passage invites us to allow Jesus into our life, into our careers, into our schedules, into our comfort zones, even when we are tired. Sa verses 4 to 5 po, makita natin yung pagsunod ni Peter despite a seemingly illogical command, no?
Kasi si Peter po ay isang professional fisherman. Siya po ay isang tunay na mangingisda. At alam niya na yung daylight is the wrong time for fishing. And yet he said, at ito po isa sa mga favorites ko din, "At your word, I will let down the nets." Di po ba? Sabi po doon, "Guro, magdamag na kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat." Obedience to Christ leads to abundance, often requiring us to act beyond our own expertise and logic to witness His power. Isa pa pong maganda rito ay yung nasa verse 11. Makita po natin doon na nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus when Jesus called them to be fishers of men. Ang ganda po nung play of words na yun, fishermen, ginawa ni Lord na fishers of men. And the disciples left their nets, their boats, and their livelihood to follow Jesus. And this radical surrender shows that following Christ means prioritizing His mission over personal security. My friend, what boat or what is it that you need to let Jesus into today? Ano po yung mga bagay sa ating buhay na kinakailangan nating papasukin si Jesus sa ating buhay? Meron po bang utos o sinasabi ang Panginoon sa atin ngayon na tinatamad tayong gawin o ayaw nating gawin because it doesn't make sense to us? We have to make sure first and foremost that it is God that you are hearing, no? Na tama, ito'y mula sa Diyos talaga. And we can seek His word, we can ask for godly counsel to determine whether this command that we hear is really from the Lord. Pero once we have determined that this is from God, is there a command from God that you are hesitant to follow because it doesn't make sense to you? Are you still holding on to your nets, to your comfort, to your pride, to your control, instead of following Jesus? Napaka-challenging po nitong ating binasa ngayon sapagkat at the end, the disciples left everything. Lahat ay iniwan nila upang sumunod kay Kristo. And it's challenging us to really surrender ourselves, our everything, our all in all to Christ because He is the one who rules the world and He can do the impossible. He can do what is, ang Panginoon po ang may hawak ng lahat. At dahil dyan, siya ang makapangyarihan sa lahat. He is always loving, He is always sovereign, and He is always wise. And He is worthy to be trusted and to be obeyed. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, we declare that you are our Lord. You are the God who holds our whole life, who knows our past, who knows our present, and who knows tomorrow. So thank you, Lord, for stepping into our ordinary and often chaotic and weary areas of our life. We confess, God, that we often rely on our own strength and experience. Give us the courage to obey you, O Lord, even when we are tired or when your word contradicts logic. Teach us, Lord, to trust in your grace and follow you wherever you lead, leaving behind the things that hinder us from doing so. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon at ating pong tandaan na ang ating Panginoon ay ang ating Diyos na buhay, ang ating dakilang manggagamot, ang ating great Savior, at siya po ang ating sundin ng buong puso hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.